Habang kumakain ako, tumitingin ako sa oras. So. Nice. Sarap, no? So, ang sinasuggest sa akin, umalis na ako sa trabaho ko. Ayan, magandang araw po. At ngayon ay papunta kami ng ospital. Medyo meron kasi ako nararamdaman na kailangan ko na siguro talagang dalhin sa ospital. And ayan, sasamahan ako ni Mama Aya sa ni Yuna Chang. Kasi hindi ko naman kaya makipag-usap sa mga nurses doon ng Japanese. At hirap pa si Papa. Tutulungan mo ba ako? Ayan, so yun, biyahe muna tayo para makaabot kami sa maagang schedule sa hospital or clinic, kung ano man yung pwedeng mapuntahan namin ngayon. And dito na kami ngayon sa Watanabe Clinic. Susubukan ko dito magpa-check up. Kasi 2 months ago naramdaman ko na kasi to, nananakit yung paa ko, yung mismong talampakan ng paa ko. And nung mga panahon na yun, hindi ko talaga siya iniinda kasi pakiramdam ko dahil lang sa pagod sa trabaho, dahil nga yung trabaho ko ay picking kung tawagin. Isang buong araw ako naglalakad, nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon. So naisip ko pagod lang talaga yung kasi nga lakad, puro lakad lang talaga yung aking trabaho. Ayun na nga, tapos dumating pa yung time na nagbakasyon kami sa Pilipinas. Sabi ko makakapagpahinga ako sa paglalakad dahil nga may stop yung trabaho ko. So kahit nasa Pilipinas ako, hindi naman ako nagtatrabaho, nararamdaman ko pa rin yung sakit ng paa ko. At yung pananakit na yun, mas nararamdaman ko siya kapag bagong gising ako. Unang step ng lakad ko, masakit. Ngayon naisip ko, sabi kong ganun, bakit kahit natulog lang ako magdamag, pagising ko masakit pa rin yung paa ko. So sinearch namin ayan, kung ano yung mga reason kung bakit nananakit yung paa sa pagising. So ang nakita lang namin, parang sakit siya sa paa na tinatawag na plantar fasciitis, na ang reason daw kasi talaga nung sakit na yun is dahil naglalakad ka or yung trabaho mo ay talagang naglalakad, no? So naisip ko, syempre kailangan remedyohan ko na agad, no? Kaya nag-search pa rin kami, nag-search niya kung ano yung pwedeng remedyo. So ang sinasuggest sa akin umalis na ako sa trabaho ko. Pero syempre ayoko naman agad umalis sa trabaho ko dahil gusto ko na yung trabaho ko, masaya na ako sa trabaho ko kahit medyo mabigat. Kaya nandito ako ngayon sa hospital, orthopedic clinic. Pero na-search ko nga rin na mas okay daw magpatingin sa podiatrist clinic. Mas okay daw yung clinic na yon pagdating sa mga paa. Kaya lang wala namang malapit na podiatrist trained clinic dito. Orthopedic clinic lang ang meron. Kaya trinay namin dito na magpa-check up. Ayan. Balita ko na lang din kay mamaya kung ano yung masabi nito about dun sa pananakit ng paa ko. So kakatapos nga lang po ng check-up ko. And ayun, nandito kami ngayon sa Cocos para mananghalian muna. And habang nandito kami kumakain, kukwento ko na rin sa inyo kung ano yung naging resulta nung check-up ko, kung ano yung mga nakita ni doktor, and ano daw pa ang dapat kong gawin. So kanina nga po, sinuggest nila na i-x-ray ako para makita nila kung may problema raw ba ako sa buto sa aking mga paa. And ayun nga, ito yung nakita ni doktor. And itong buto na to ay lumalabas kapag ikaw ay nasobrahan sa paglalakad o ayun na nga, katulad sa trabaho ko, isang buong araw ako everyday naglalakad. And ayun daw ang naging dahilan
kung bakit lumabas yung buto sa paa ko. And tinatawag nga itong plantar fasciitis. So, yun nga daw, talagang mararamdaman ko daw talaga every morning mula pagkagising sa mga unang tapak ko. Masakit talaga yung paa na yun. And ano nga po ba yung pwedeng solusyon para dito? So, unang-una, kailangan magsuot daw ako ng maayos na sapatos. So, may tinatawag na insole na nilalagay sa loob ng sapatos para mas maging makomportable yung mga paa sa paglalakad. Sabi din ni Doc, pwede ko naman daw itong i-rehabilitate na tinatawag sa Japanese, kung saan ine-exercise yung mga paa or meron silang mga gagawin sa loob mismo ng clinic. Pero sabi ko nga, wala rin ako masyadong oras dahil nga nagtatrabaho po ako. Kaya ang unang binigay lang sa akin ni doktor is yung mga gamot na tinatawag na painkiller. So, yun yung pansamantalang gagawin ko. Iinom muna ako ng gamot habang nagtatrabaho. And kung sakali man na hindi talaga mawala na yung pananakit ng paa ko, saka na lang siguro uli ako magde-decide kung magpaparehabilitate ako. Pansamantala, kailangan ko kasi magtrabaho para sa pamilya ko. And ayun, kailangan ko pumasok sa trabaho. Ayan, bago kami umuwi, daan muna kami dito sa Super Sports View. Hanap lang tayo dito ng insole na nilalagay sa ilalim ng paa o talampakan. Sabi kasi ng doktor kanina, isa yun sa way para maging okay uli yung talampakan ko, yung pagsusuot ng insole na tinatawag, na ilalagay ko sa ilalim nga po ng talampakan ko. Sabi dito raw makakakita ng ganun sa mga sports center. Taimasu. Yan nga, no. Insole. Ito yung medyo mahal, no. Ingat pasok na si Mama Aya. Ingat. I love you. Ayan, magandang araw po sa inyo. And ngayong araw po pala ay Monday. So pumasok na po si Mama Aya, si Yuna, saka si Kuya Eiji kanina. And ako po, nagyasumi po ako ngayon. Ibig sabihin po, hindi po ako pumasok. So dahil nga medyo may problema ako sa paa ngayon, at napapadalas yung pananakit po, kasi naisip kong ipahinga muna siya ngayon. Kahit isang araw lang naman. Isang araw akong yasumi, isang araw na less na naman sa sweldoin natin. Kailangan ko pa rin magkayod. So, di-deliver ko na lang tong order nyo na marinated chicken. Kahit pa paano, meron akong income. Dahil nga hindi tayo makakapasok ngayon. So, pag lumabas naman ako, diniliver ko naman to, hindi naman ako maglalakad. Ano lang naman isasakay ko lang naman sa sasakyan, tapos ipapa-deliver ko lang sa Yamato. Doon ko po sinasend yung mga orders nyo. And bago nga pala ako umalis, pasalamat muna ako sa inyo kay Sir Louis Jester del Vigal de Leon, kay Sir Paulo Gabriel Cruz Puno, kay Sir si Ma'am Hayashi Rachel, sorry po. And kay Combalizer or Combalizer, si Kiyono Yuki, at si Ma'am Miyamura Isadora. Ayan, maraming salamat po. At meron tayong ngayon, income. Ayan. Sana enjoy nyo po yung marinated chicken natin. And sa mga gusto pong umorder, message lang po kayo sa aming line account. Ayan, send ko na rin sa inyo yung photo ng marinated chicken doon kapag nagtanong po kayo. Tapos send ko na rin po sa inyo kung paano nyo lulutuin yung marinated chicken. Na para po siyang Jollibee kasi style Kaya nagustuhan talaga namin. At naisip kong i-share sa inyo tong chicken na to dito sa Japan na bihira lang makita po. So yun, kwento ko na rin sa inyo, no. Kapag pupunta po kayo ng Japan,
kung hindi kayo sanay sa climate change or pagbabago ng panahon, wag po kayong pupunta rito ng ngayong October na papuntang November. Kasi ito po yung mga panahon na grabe yung pagbago-bago po ng panahon. May init, araw, tapos hindi mo mamalayan, biglang lalamig, tapos bigla na namang iinit. Kasi magbabago na po kasi yung panahon from summer to autumn. Tapos bigla ang mag-winter na. So, ayun ang nararanasan po namin dito. Parang nahihirapan din kami. Kahit medyo matagal na rin po kami nakatira dito. Nahihirapan pa rin kami sa pagbabago po ng panahon. Katulad ko ngayon, saka si Yuna Chang nakakaranas ng andun yung nasusuka, si Yuna Chang, nahihilo, tapos nilalagnat. Last time naman, nagpaturok na rin kami ng influenza vaccine. Hindi ko na nga lang po na-vlog dito sa YouTube, pero na-vlog ko po sa Facebook. I-follow and like nyo na rin po nga pala kami sa aming Facebook page, J Pinoy Vlogs Japan. Magpo-post din po ako ng mga mini vlogs din po doon. Yun nga rin po, dahil nga hindi rin ako pumasok, naisip ko na lang na maglinis na lang ng bahay. Yung usual na ginagawa po ni Mama Aya every week. No, araw-araw yan, naglilinis yan si Mama Aya, naglalaba, nagluluto, kasi sa amin. Yun yung gagawin ko ngayon para mabawasan naman yung trabaho ni Mama Aya. Alam ko nakakapagod yun Mamaya, samahan nyo na rin kami. Tapusin nyo na rin po yung video na to. Magluto tayo ng makakain ng mga bata para sa dinner. Makakain ng pamilya ko ngayong dinner na to. Ano kaya masarap lutuin, ano? Nakaligpit na ako ng mga pinaghigaan namin. Tapos nakapagsampay na rin tayo. Ayan, tapos na yung labahin natin. Medyo marami ngayon. Sana matuyo. At hindi na masyadong mainit dito sa Japan. Malamig na ang panahon. Medyo nakapag-vacuum na rin naman tayo. Tapos, ayan. Pakita ko lang din sa inyo. Itong ating marinated chicken. Ito po yung binibenta po natin. Yan. Ilang packs na lang po, punong-puno po yan. Tapos dahil ang daming bumili last time, medyo naubos na po. Marinated chicken po natin. Message lang po kayo sa ating line up para sa mga kababayan natin na nandito sa Japan po. May nasama lang po rito. Ayan. Yung aking paboritong, hindi ko alam kung anong tawag dito. May sabaw na parang siopaw. Nandito na kasi yung freezer ni ate. Yan, binigay na lang niya sa akin. Para daw may magamit akong paglagyan ng marinated chicken. Kasi usually dito ko lang nilalagay sa rep namin laging puno to ng pagkain po natin. Ayan. Ayan, last time nakwento ko na rin sa inyo to na si Mama Aya kapag nagtatrabaho o pumasok sa pabrika, kumakain siya ng lunch dito na sa bahay. Umuwi pa po talaga siya rito. Kasi ang trabaho niya po rito is 5 minutes away lang po. Kaya ang ginagawa niya, kaysa dun siya kumain sa pabrika, umuwi na lang siya para mas komportable siyang kumain ng tanghalian niya. So dahil galing nga si Mama Aya ngayon sa trabaho at nandito naman ako sa bahay, naisip ko na lang magluto po ng tanghalian na kakainin ni Mama Aya mamaya. Sabay namin kakain. Total, dito lang naman ako sa bahay. Tapos yun nga, tinanong ko siya kung anong gusto niyang kainin ngayon. Ang request niya, yung paborito niyang marinated chicken natin. Ito. Yan. Binabad ko na rin to kanina para lumambot na. Yan. Ito po yung binibenta nating marinated chicken. Gusto daw niya ng fried chicken. Kasi gusto niya talaga yung lasa nito kasi nga, 'di ba,
Nung nasa Pilipinas po kami, ang hilig niyang puntahan namin kainan Jollibee. Itong binebenta po naming marinated chicken, para kasing Jollibee style. Kaya ito yung gusto niyang kainin ngayon, tanghalian. Lutuin ko muna. Pakita ko na rin sa inyo kung paano lutuin para kung sakaling bumili kayo or mag-avail kayo ng marinated chicken, alam niyo na rin kung paano yung tamang pagluto para crispy siya tapos juicy na rin siya. Apron na rin tayo para sure na hindi madumihan yung damit natin. Kasi ayaw ni Mama Aya na masyadong nadudumihan yung damit namin kasi nahihirapan din siya sa paglalaba. At kapag nagkaroon ng mancha, gusto niya talaga matanggal yung mancha na yun and nahihirapan din siya siyempre. Kaya kailangan natin maging secure. Ayan, sa pagluluto. Apron. Madali lang naman siyang suotin eh. Antayin natin si Mama Aya. Pauwi na rin yun, mag-alas 12 na eh. Tapos sabay na rin kami kumain. Ito, kailangan lang natin ng mantika syempre. Dahil may tira akong mantika, dadagdagan ko na lang to para mas ma-deep fry natin yung fried chicken. So syempre kailangan ko dito ng harina, pati na rin ng cornstarch para mag-crispy yung chicken natin. So hindi na ako mag-add ng mga pampalasa dahil marinated chicken natin may lasa na. So gagamitin ko lang tong harina saka cornstarch para mag-crispy lalo yung ating chicken. Sa pagpiprito nga po pala ng manok natin na to, kailangan lang natin dito ay medium heat. Huwag po nating lalakasan at huwag din naman sobrang mahina. Para lang mas lalong maluto yung loob, maging juicy yung chicken natin. Tapos at the same time, magiging crispy naman yung labas ng chicken natin. Ayan, sa mga kababayan po natin na nandito mismo rin sa Japan, pwede nyo rin matry ito at available ito sa atin. Ang gagawin nyo lang po, i-message nyo lang po kami sa aming line app and naka-sale po yung ating marinated chicken sa first 50 orders na makukuha po namin after ng video na to. So ano po ba itsura ng marinated chicken na sinasabi natin? Di bali ito po ay nakasupot and naglalaman po siya ng 8 hanggang 9 na parts ng manok. Yan, meron po siyang leg part, meron din naman po siyang wing part, meron din po siyang thigh part, at meron din naman siyang yung pinakalaman ng manok po. Ayan guys, andito na si Mama Aya. Sabi ko nga sa inyo, dito siya mananangalian. Dito siya lagi nananangalian every lunch break niya. Tapos request niya yan, yung fried chicken natin na parang yung sa sikat na chicken sa Pilipinas. Yan ang favorite niya kasing part. Ayan. Ano muna? Wing part. Kadakimasu. Kain tayo. Full crispy. Bakit bukas yun man? Sopas. Meron tayong sopas dyan yung natira, diba? Pangat ang tawag dyan. Pangat. Hindi na sopas, pangat. Pangatlong Araw. Pangatlong init. Kain tayo. Crunchy. Juicy. Yung chicken natin. Parang ikaw ba yan? Yes, parang Juicy. 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 Mukbang yan. Marap. Ano pala, hindi pala mukbang. ASMR. ASMR mukbang. Habang kumakain ako, tumitingin ako sa oras. Ang oras ng balik mo ay 1 PM. Hindi, 55 minutes lang kasi yung ano ko. Break time. Oo. Lahat. Tapos anong oras ka babalik sa pabrika? So kailangan 10:12:55 nandun ka na. So, 12:54 point mga... bawal sa ano, sakto. Ayan. Palabas na po ako ng bahay para mag-deliver po ng marinated chicken. Pero bago po yun, dadaanan ko muna yung isa nating kababayan na taga rito lang po malapit sa amin. Umorder din po kasi siya ng isang marinated chicken. Gusto daw niya i-try.
And dahil malapit lang siya rito, wag ko na raw pong ipa-deliver. Tapos, pipick upin na lang niya malapit dito sa amin. Kaya magkikita kami po dun sa may Yauco, kung saan kami lagi namimili nila Mama Aya. So, puntahan ko muna siya. Ito na po ako sa Yauco Marketplace. Dito natin siya imimit. Nahiya po ako. Ayun. Kababayan natin na taga Ota. Taga Nita po. Saan? Nita. Nita Guni. Uta. Sa Ota, ano? Ito ano? Ano to? Kay Yuna. May regalo pa daw po siya para kay Yuna Chang. Ano ng puzzle, nabuksan ko na po siya kaya. Okay Pero lang. hindi ko pa naalas. Okay lang. Ayan, si Dena. Si Dena, ayan. Pumunta rito sa lugar namin para i-pick up yung kanyang in-order na marinated chicken. Salamat, Dena. Ayan, maraming salamat kay Dena. Na taga Ota, pumunta rito para i-pick up yung kanyang in-order na marinated chicken. Salamat, Dena. Magte-train lang kasi siya pabalik eh, no? Salamat, ingat ha. Salamat sa gift mo kay Yuna Chang. Thank you. Bali, ito bigay ito ni Dena, yung kababayan natin. Mga toys siya ng BT21. Bibigay daw niya kay Yuna Chang. Napakabait naman ni Dena. Thank you, Dena. Salamat din sa pagpunta mo rito. Ayan, nandito na ako sa bahay. Na-deliver ko na pala kanina yung mga marinated chicken natin. Tapos si Mama Aya, nandito na rin sa bahay. Nakauwi na siya from work. Si Kuya AG, nandiyan na rin po sa bahay. And lalabas lang uli ako, kasama ko si Mama Aya para sunduin naman si Yuna Chang dun sa Gako doon nila. Tapos bibigay ko na rin sa kanya yung binigay ni Dena na regalo para kay Yuna Chang. Tingnan natin kung ang reaction ni Yuna Chang dyan. Sigurado matutuwa si Yuna Chang na naman. At may bago na naman siyang toys from Dena. Ayan, thank you so much Dena ulit. Ayan, si Yuna Chang. Hello baby. Daijoubu? Shikarita? Pagod na naman si Yuna Chang. Shikarasama deshita. Ano shikata? Daijoubu? Kimochi waru ka nakata? Janai? Daijoubu? Naota? Ano ba tawag sa kanila? Gakudo. Tapos ito mahal. Anong tawag dito? Yocheng. プレゼントがあるんだよ。YouTube 見てるサブスクライバー。何そう。何どこにあるからくれたんだよ。ゆなちゃんに。どこほらもな。当ててみ。何入ってるか。おもちゃなんでおもちゃ？おもちゃ好きだからでもユニコーンって書いてるからお洋服かな何これパズルゆめちゃんが好きなビーチそう。かわいいね。これ何言うって欲しかったんだよ何言う Thank you po Ate Dena. Si Ate Dena yung nagbigay sa'yo. Oo, JP Noy Vlogs,見てる mituro na ito. Ate Dena, salamat po. Ate Dina, sarap sarap? Salamat po Ayun. Tutuwa si Yuna Chang. Thank you po, Ate Dena. Thank you po Ate Dina Guys, dito kami ngayon sa Patisserie Chucho, Maison Ponde, 1986. Bilihan po yan ng matamis, mga cakes. Nagre-request kasi si Mama Aya na gusto raw niya kumain ng cake. Ayan, pasok tayo. Papa, これ本物 Waka na eh. Totoo ba yan? Waka na asawa na yun eh. あれ、トトかもしれないほら、やばいやついたら Ang ganda ng lugar po. Masarap po ang cake dito. 美味しそう Ang tuda. でも見てほら、かわいい Medyo pricey lang po. Pero masarap po ang mga cakes dyan. カスタードタルト。どれ Nang ka-oishiso. ねなんかチーズみたいよねあ、Caramel banana pie. うん
Ito naman, keki 違う、マーキーじゃない。クッキー cookie ショー。 show. あ、違う、ショーじゃなくてシュー。 Chew. 間違えた。ちゃんどれ Oh, yun. Nakuha niyo. Ayan. Yung cake na binili natin para kay Kuya EG. May isa sa chocolate cake eh. いただきます。 Nice. Sarap, no? Rate Rate mo. 1 to 10. 1 to 10 Ano po ba, pinaka 10 pinakamasarap 1 hindi 8. 8. dalawa na lang oh. Baka yung pangalawang subo, maging 10 na yan. Sarap, no?